Good morning, everyone. We will be discussing now cognitive and metacognitive factors in learning. So ito ay napakahalaga dahil nagbibigay linaw ito kung papaano tayo natututo, papaano natin iniisip ang ating pagkatuto, at paano natin ito mas mapapahusay. Number 1, information processing theory. Number 2, metacognitive processes in learning. Number 3, novice and expert learners. Number 4, prior knowledge. Number 5, types of knowledge. Number 6, qualities of knowledge. Number 7, transfer of learning. Number 8, learning strategies. And number 9, metacognitive strategies. So ito po yung nilalaman ng PowerPoint na ito. So number 1, information processing theory. So sinasabi po sa teoryang ito ng ating isipan ay parang isang computer. May input, processing at output. Kapag may pumasok na impormasyon, gaya ng binabasa o naririnig, ito ay iniimbak at inuugnay sa alam na natin. At kaalaunan ay ginagamit o binabalik sa memorya. So halimbawa, kapag nag-aaral ka ng isang tula, una itong pumapasok sa iyong paningin o pandinig, saka mo ito iniintindi ang kahulugan. At sa recitation naman ay naibabahagi mo na ito. So learning happens when information is received, processed, stored, and retrieved. Number 2, metacognitive processes in learning. Thinking about one's own thinking. O tinatawag na pag-iisip tungkol sa sariling pag-iisip. So ibig sabihin, alam mo kung papaano ka natututo, kung saan ka nahihirapan, at kung anong paraan ang dapat mong gamitin para mas mapabuti ang iyong pag-aaral. So kapag alam mong mahina ka sa math, magpaplano ka na gumawa ng dagdag na exercises o hihingi ka na ng tulong sa iyong guro o sa mga kaeskwela. So planning, study time, monitoring understanding, and adjusting strategies. Number 3, novice and expert learners. May pagkakaiba ang novice learners at expert learners. Ang baguhan o novice learners ay kadalasang sumusunod lamang sa mga alituntunin o hakbang. Samantalang ang expert learners ay mas malalim ang pangunawa o pag-unawa, may kakayahang mag-adjust at mas mahusay mag-apply ng kanilang kaalaman sa iba't ibang sitwasyon. So halimbawa sa chess, ang baguhan ay sumusunod lang sa basic moves. Pero ang expert ay meron ng estratehiya at nakakapag-predict ng galaw ng kalaban. Number 4, prior knowledge. Mahalaga rin na ang ating dating kaalaman. So mahalaga ang ating dating kaalaman. Kung tama at sapat ang naunang kaalaman, mas madali ang pagkatuto. Ngunit kung ito ay mali o kulang, maaari itong maging hadlang. Halimbawa, mali ang natutunan mong formula sa science. Maaaring mahirapan kang maintindihan ang susunod na mga lessons. Kaya dito po sinasabi, accurate knowledge, easier learning. Misconceptions, barriers to learning. So kapag mali ang natutunan natin dati, ay mahihirapan tayo sa pag-aaral ng bagong mga konsepto dahil mali yung ating unang natutunan. Next. Number 5, types of knowledge. So may 3 uri po ng kaalaman. Yung declarative knowledge, procedural knowledge, and conditional knowledge. Ang declarative knowledge is knowing what o kaalaman tungkol sa facts at concepts. Procedural knowledge is knowing how
o kaalaman kung papaano ginagawa ang isang bagay. Conditional knowledge naman ay knowing when and why, o kaalaman kung kailan at bakit gagamitin ang natutunan. Halimbawa po, alam mo ang formula sa math. So ito po ay under ng declarative knowledge. Marunong kang gumamit ng formula. Ito po yung procedural knowledge. Alam mo kung kailan at bakit ito gagamitin. Ito naman yung conditional knowledge. Okay, next. Number 6. Qualities of knowledge. Upang maging kapakipakinabang ang kaalaman, ay dapat accurate ito, ibig sabihin tama at totoo, meaningful, may kabuluhan at konektado sa buhay, organized, maayos ang pagkakaugnay, and retrievable, madaling maalala at magamit. Next, transfer of learning. Ito ay tumutukoy sa paggamit ng natutunan sa ibang sitwasyon. Okay, yung positive transfer, nakakatulong ang dating kaalaman. Halimbawa, kung marunong kang magbisikleta, mas madali ka daw matututo na mag-motorcycle o magmotor. Yung negative transfer naman, nakakasama ang dating kaalaman. Halimbawa, maling grammar rules na nadadala mo sa English writing. Yun. Number 8, learning strategies. Ito ang mga paraan para mas epektibong matuto tulad ng pag-highlight ng mga importanteng bahagi, pagbubuod, paggawa ng concept maps, at paggamit ng mnemonics para madaling matandaan. Okay, next, number 9. Metacognitive strategies. Ito ay mas mataas na antas ng learning strategies dahil tumutulong ito sa atin na planuhin, bantayan, at suriin ang ating sariling pagkatuto. So, sa planning, pumapasok dito ang ano ang aaralin o paano sisimulan. Planning, ito yung setting goals and methods. Monitoring, naintindihan ko ba ang binabasa ko? O checking progress and understanding. Evaluating, epektibo ba ang ginamit kong paraan? Reviewing if strategies worked. So sa paglalahat po nito, sa buod po ng ating mga pinag-aralan ngayon, sa madaling salita, ang cognitive factors ay tumutukoy sa paraan kung paano natin iniisip at pinoproseso ang impormasyon, habang ang metacognitive factors ay tumutukoy naman sa ating kamalayan at kontrol sa sariling pag-aaral. Kapag natututunan natin ang dalawang ito, ay mas magiging independent, reflective at lifelong learners po tayo. Yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig. God bless you all.